Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Tulad ng alam natin, ang ating ulo ay may tiyak na bigat. Sa tingin nyo, gaano kabigat ang ulo nyo sa ngayon? Sa makabagong panahon, umaabot sa halos 7% ng kabuuang bigat ng katawan ng isang karaniwang tao ang bigat ng ulo. Ibig sabihin, kung 100 kilo ang timbang nyo, mga 7 kilo ang bigat ng ulo nyo. Isipin nyo, at kayo na ang magkwenta ng matematika. Gaano ba ang timbang nyo? I-share sa comments kung gaano kabigat ulo nyo. Alamin natin kung sino sa subscribers ang pinakamabigat ang ulo. Ganito kinukwenta ang formula. 7% ng timbang ng katawan nyo. O kunin natin ang karaniwang timbang. Halimbawa 5 kilo. 5 kilo, kayo na ang magkwenta kung gaano kabigat dapat ang tao. Kayo na rin ang maglabas ng formula. Kaya malaki-laki ang timbang na yan, aminin nyo. At ang mga kalamnan ng leeg natin, pati na rin ang leeg mismo, ay nakakaranas ng matinding bigat. Ibig sabihin, kung kukuha kayo ng 5 kilong dumbbell, halimbawa, o kaya kettlebell, o kahit anong may bigat na 5 kilo, subukan nyong buhatin at hawakan ito. Siyempre, kung ilang beses mo lang bubuhatin, walang problema. Pero kung hahawakan mo ito ng matagal, medyo mahirap na. Kahit pa 5 kilo lang ang buhatin mo. Halimbawa, itong dumbbell na ito, 1.5 kilo lang. Mas maliit ito ng ilang beses kumpara sa 5. At kita nyo, iniunat ko na ang aking braso. Medyo mabigat hawakan ang bigat na ito. Pero ang pinaka-interesante ay ang pisika. Ano nga ba ang iniaalok nito sa atin? Ang agham? Mga pinggan na tinatawag na ginamit pa noong ginagawa ang mga piramide. Ganito, sa pangkalahatan, tingnan ninyo. Kung ang bigat natin ay nasa isang suporta na perpendicular sa ibabaw ng mundo, kung ang suporta natin ay perpendicular, ganito, kita ninyo? Perpendicular sa ibabaw. Sa ganitong posisyon, itong pingga ay nagpapadali sa akin na hawakan ang bigat kaysa sa ganitong posisyon. Ibig sabihin, kapag inusog ko paunahan, mas lalakas ang bigat sa kalamnan ko. Habang paunahan ng paunahan, mas bumibigat hanggang sa pinakamabigat na bigat sa mga kalamnan ko. Ganon din sa inyo. Ganito ang posisyon na tinutukoy ko. Pero kung ang posisyon ng leeg ng ulo mo ay lilihis, mas lalong lalaki ang bigat na napupunta sa leeg mo ng maraming beses. Kaya ang ulo mo ay may bigat na 5 kilo. Nasa leeg ito, at ang mga kalamnan ng leeg ang sumusuporta dito sa bahaging ito. Pero kapag ang ulo ay nagsimulang umusog paabante, ganito ang mangyayari. Ito ay para sa mga magaling mag-solve ng mga problema sa pisika. Nagbabago ang mga anggulo dito, ibig sabihin, lumalakas ang puwersa, may nadadagdag, at sa kabuuan, halos 50 kilo na ang bigat. At sa bawat bago nito, ibig sabihin, sa pagbabago ng posisyon ng ulo, umaabot sa 150 kilo ang bigat ng leeg mo. Pero syempre, hindi naman talaga ganoon kalaki ang nadadagdag. Pero, halimbawa dito, sige, gawin nating mas makatotohanan. Ganito, mas makatotohanang mga numero. Basta, ang mahalaga, nakuha mo na ang ibig sabihin. Dito, mas magaan ang bigat sa leeg. Pero dito mas mabigat. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kung palagi nating tinitingnan, ang ating mga cellphone sa ganitong posisyon, palaging ganito ang magiging posisyon ng ating ulo. Ibig sabihin, dapat nitong palakasin ang ating leeg, pero kung palagi nating pinapahirapan ang kalamnan, lalo na kung may matagal na static na bigat, unti-unti, sumasakit na ang kalamnan na ito. Ibig sabihin, kung sasanayin natin ang ating leeg at gagawin ito ng paunti-unti, binibigyan ng pahinga ang kalamnan. Ibig sabihin,
Halimbawa, hinawakan natin sa ganitong posisyon. Itinaas. Ibig sabihin pinagod natin ito. Tapos pinahinga. Unti-unting makakabawi ang kalamnan natin. Pero kung palagi nating pinapahirapan ang kalamnan nang hindi pinapahinga, nagkakaroon ng mga proseso na may kinalaman sa labis na pagkapagod ng mga kalamnan. Ito ay una sa lahat pamamaga. Kapag pinapahirapan natin ang kalamnan, nagsisimula itong masaktan. Nagsisimula itong masaktan sa iba't ibang bahagi, lalo na sa bahagi ng tiyan ng kalamnan. Alam naman natin na ang kalamnan ay binubuo ng ilang bahagi. Ito ay ang tiyan ng kalamnan at ang litid na bahagi. Pareho silang maaaring magkaroon ng microtrauma o maliliit na pinsala. Kung ang nasusugatan ay ang tiyan ng kalamnan, hindi naman ito ganoon kasama. Maliban na lang kung malaki ang pagkakapunit. Nakakabawi ito at minsan pa nga, nagiging mas malakas pa. Diyan din umiikot ang mga lakas na pagsasanay. Kapag bahagya nating nasusugatan ang mismong kalamnan, pagkatapos ay nagkakaroon ito ng hypertrophy, pero kailangan nating bigyan ng oras para makabawi. Kapag nasusobrahan naman natin ito, nagiging chronic ang pamamaga. Mas matagal ang kailangan ng litid para makabawi. Kapag bahagya itong napunit, matagal talaga bago gumaling ang litid. Yung mga lugar ng pagkakabit, kung saan nakakabit ang litid sa buto, matagal din gumaling at madalas namamaga ang mga bahaging iyon. At ang balot ng kalamnan, ang pasya, pati na rin ang mga pagitan ng mga kalamnan, nandyan din ang mga ito. Ang mga bahaging ito ay maaari ring mamaga sa iba't ibang paraan. Tinatawag itong fasciitis, myositis, at tendinitis. Kapag paulit-ulit ang prosesong ito, madalas nagkakaroon ng labis na paggamit. Ngunit madalas itong nangyayari, lalo na sa bahagi ng mga litid, dahil kailangan nila ng mas mahabang panahon para maghilom at nagkakaroon ng mga hibla ng fibrous na tumutubo sa paligid ng mga istruktura. Kadalasan, ito ay nangyayari sa mga litid. Maari rin itong mangyari sa mga kalamnan. Ngunit mas nagdudulot ito ng problema sa mga litid, lalo na kapag may nabubuong nag-uugnay na tissue sa paligid ng mga ito na nakakasagabal sa paggalaw ng litid at nagdudulot ng sakit. Sa mga ganitong uri ng talamak na tendinitis o tendinopathy, ang nag-uugnay na tissue na ito ay nagsisimulang pumisil sa mga litid at kapag gumalaw, nagdudulot ito muli ng pamamaga. Paano ito gagamutin? Sa pamamagitan ng pagsasama ng iba't ibang mga pamamaraan, maaaring kailanganin ang physiotherapy para maalis ang pamamaga at maaaring kailanganin din ang mga gamot na kontra-pamamaga. Pero ang pinakamahalaga ay maibalik ang pagkilos at unti-unting maibalik ang elasticity ng lahat ng mga tissue na nakapaligid sa litid, pati na rin ang pagkilos at elasticity ng mismong litid sa pamamagitan ng mga ehersisyo. Pero hindi naman natin dapat hayaang umabot sa ganito. Dapat nating pigilan ang lahat ng ito. Kaya, kung isasaalang-alang natin ang mga bagay na ito, naiintindihan natin na may mga partikular na kalamnan na nasusobrahan ng trabaho, na o-overload. At ano ang dapat nating gawin para maalis ang tensyon sa mga kalamnan na ito? Ano ang kadalasang nasusobrahan ng trabaho sa leeg natin? At saan natin nararamdaman ang tensyon? Sa balikat, di ba? Ano ang naninigas doon? Marami ang nag-iisip na ang trapezius ang naninigas at sa isang banda, tama sila. O sa madaling salita, sabihin na nating naninigas doon ang trapezius, pero may isa pang kalamnan na naninigas din doon. Ang kalamnan na nagpapataas ng scapula. Ibig sabihin, dito sa gilid na bahagi, dalawang kalamnan ang sumasakit at nasusobrahan ng trabaho. Ito ay ang trapezius, na madalas din, dahil sa kahinaan nito, ay nagsisimulang mapagod. Madalas, dahil sa kahinaan ng deltoid, pati ang braso ay sobrang nagtatrabaho, dahil din sa ilang problema sa clavicular acromial na kasukasuan, na madalas ay hindi matatag at medyo maluwag. Dito, ang kasukasuan na ito ay nagdudulot din ng paninigas ng trapezius na kalamnan. Pero kasabay nito,
Ito rin ay resulta ng kahinaan ng kalamnan na ito. Ang kalamnan na nagtataas ng scapula ay napapagod dahil mahina ang long extensor ng leeg. Kailangang tanggalin ang paninigas sa leeg at suboccipital na kalamnan. Sobra ang trabaho ng trapezius na nagpapataas ng scapula at maiikling extensor ng leeg, habang mahina ang mahabang extensor ng leeg. Ito ay isang grupo ng mga kalamnan na binubuo ng ilang mga kalamnan. Ang mga splenius na kalamnan, mahabang kalamnan, at ilang iba pang mga kalamnan na pinagsama sa isang grupo ng mahabang extensor. Nagsisimula ito sa gitnang bahagi ng thoracic na bahagi ng gulugod at nagtatapos sa buto sa likod ng ulo. Sinasaklaw nito ang lahat ng bahaging iyon. Sa kanila, masasabi nating nakasandal ang iyong ulo. Kapag humina ang mga ito, nagsisimulang mapagod ng sobra ang iba pang bahagi. Kaya, para matanggal natin ang tensyon sa mga kalamnan ng leeg, kailangan nating ilipat ang tensyon na ito sa ibang bahagi. May ganitong prinsipyo sa mga kalamnan. May mga kalamnan na gumagawa ng magkaibang direksyon ng galaw. Halimbawa, ang isang kalamnan ay nagpapaliko ng ating braso. Halimbawa, ito ang nagpapaliko. Kumbaga, ito ang ating biceps o dito sa braso ang biceps. Basta, hindi na natin pahihirapan. At may triceps naman sa kabila. Kapag ang biceps ay nakakunot, ang triceps ay relax. Kapag ang triceps naman ang pinakikilos natin, kapag pinanatili natin ang tension dito, mararamdaman mo na ang kabilang kalamnan ay lumalambot. Nagpapahinga siya sa sandaling iyon. At itong prinsipyong ito ay pwede nating gamitin para makapag-relax tayo ng isang bagay para sa atin. Pero hindi palagi. Ang nakakatuwa, magkaibang bahagi ang mga kalamnan na ito at madalas silang magkahiwalay. Halimbawa, ang layunin natin ay paluwagin ang ating trapezius na kalamnan. Palalakasin natin ang latissimus dorsi at pectoral na kalamnan, lalo na ang ibabang bahagi, para mapaluwag ang bahagi ng trapezius. Para mapaluwag ang kalamnan na nagtataas ng scapula. Dito rin, ibig sabihin, tinaas mo ang kalamnan at ang scapula at ang trapezius na kalamnan. Para mapaluwag sila, kailangan nating palakasin ang latissimus dorsi at ang pectoral na kalamnan. Tingnan natin kung alin ang mas epektibo, kung alin sa kanila ang mas gagana. Kadalasan, pwedeng pareho kaya magpapaluwag din sila pareho. Susunod. Para mag-relax. Mga kalamnan sa likod ng leeg, narito ang mahabang extensor. May mga maiikling extensor din sa pagitan ng unang vertebra at occipital na buto. Pati na rin mga maiikling flexor. Sa prinsipyo, kailangan nating kontrahin ang mga ito para mag-relax ang likod natin dito sa bahaging ito. Ibig sabihin, may dalawang option tayo kung ano ang pwedeng gawin. Pwede nating i-relax lang ang masikip na kalamnan. Pansamantala itong magre-relax. Pero pagkatapos, kailangan nating siguraduhin na hindi na muling mangyari ang dahilan kung bakit ito napagod o na-overload. Sige, gawin natin pareho ngayon. Una, simulan natin sa pag-relax ng trapezius na kalamnan. Madalas, marami ang may problema dito. Yung tension dito sa balikat, sa trapezius na kalamnan. Ngayon, ipapakita ko kung paano matatanggal ang tension na yan sa loob lang ng ilang segundo. Marami ang magsasabi ng salamat. At sasabihin ko naman, walang anuman. Dahil sa epekto ng ginawa natin, marami sa inyo na may tensyon sa kalamnan na ito ay makakaramdam ngayon ng ginhawa at pag-relax ng kalamnan na ito. Kaya, para dito, kakailanganin natin ng goma na ilalagay ninyo dito sa itaas. Pwede ninyong hawakan sa mga hawakan o sa ganitong paraan. Okay din iyon. Pero may dalawang paraan dito. Pwede ninyong hawakan sa mga hawakan na nakaharap pababa ang palad ninyo. O kaya naman, pwede ninyong hawakan ng ganito na nakataas ang hinlalaki ninyo. Ano ang gagawin ninyo ngayon? Ngayon, bahagyang yumuko ang braso ninyo. Pwede namang tuwid na tuwid,
Pero mas mabuti na bahagyang nakayuko para sigurado. Kasi hindi natin alam kung anong klaseng goma ang gamit ninyo. Baka masyadong matigas. At ngayon, gawin ninyo ang galaw pababa. Dito muna sa simula. Itutok ninyo dito sa inyong balakang, sa inyong hita. Hawak ninyo ang goma, tapos hihilahin ninyo papunta rito ganito. Ganito ang epekto. Medyo lumayo kayo sa pader. At sa sandaling ito, ano ang sumikip o nagtrabaho sa inyo? Dito, sumisikip ang inyong latissimus dorsi, pati na rin ang ibabang bahagi ng dibdib na kalamnan. Ang dibdib na kalamnan at ang latissimus dorsi ay parehong sumikip. Itong dalawang malalaking kalamnan na ito. Bukod sa kanila, may ilan pang ibang kalamnan na gumagana. Pero ito ang mga pangunahing kalamnan. Ngayon, sa sandaling ito, sa mismong oras na sumikip sila, ano ang nangyayari sa trapezius na kalamnan? Maaari itong mag-relax dahil ang bigat ay napupunta sa mga kalamnan na kayang kunin ang parang pag-stabilize ng scapula sa sandaling ito. Hindi man direktang nakakabit sa scapula pareho, pero dahil sa kanilang lakas at pagkakabit, ilalagay mo lang ang kamay mo dito. Mararamdaman mo kung paano ang iyong balikat, itong bahagi na ito, ay nagre-relax. Ngayon, kung kaunti mong babaguhin ang galaw at gagawin mo ito hindi papunta sa balakang, kundi kaunti pa abante, dito. Medyo nagbabago ang anggulo. At dito, ikumpara mo. Ibig sabihin, gawin mo ang galaw pa abante at gawin mo rin ang galaw pa atras ng kaunti. Una, papunta sa balakang. Pangalawa, kaunti pa abante dito. At pangatlo, kaunti pa atras dito. At kapag ginagawa natin ng kaunti pa abante, mas magre-relax ang trapezius na kalamnan dito. Dahil mas magtatrabaho o magtutulak ang ibabang bahagi ng dibdib na kalamnan. At automatikong mas nagre-relax ang trapezius. Kung gagawin mo ang galaw ng kaunti pa atras dito, mas magtatrabaho ang latissimus dorsi at magre-relax din ang trapezius. Pero mas magre-relax din ang kalamnan na nagpapataas ng scapula. Maganda gawin ang mga paraang ito kapag nararamdaman mong masyadong naninigas ang leeg mo o sumasakit ang ulo mo. Ibig sabihin, kapag medyo inusog ko ito paabante, ang dibdib na kalamnan ang naninigas dito sa akin. Kaya mas nagre-relax ang trapezius. Dito naman, kapag medyo paatras ang galaw ko, ang latissimus dorsi ang naninigas at ang trapezius ay nagre-relax. Pero mas nagre-relax ang kalamnan na nagpapataas ng scapula. Dahil ito sa pagbabago ng posisyon ng balikat, braso, at pagigting ng latissimus dorsi. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga galaw na ito, mas mapapaluwag mo ang mga kalamnan sa leeg kaysa kung iuunat mo lang sila. Ano ang masama sa pag-uunat ng mga kalamnan? Ang masama dito, nananatili pa rin ang tensyon sa kalamnan habang sinusubukan mong iunat ito. Kaya ang mga pinagdudugtungan ay lalong lumalayo sa isa't isa. Ang naninigas na kalamnan ay pwedeng mag-relax o hindi habang sinusubukang iunat. Maaaring mas lalo pa itong masaktan, depende sa swerte. Pero sa ganitong paraan, kapag ibang bahagi ng katawan ang pinipilit mong gamitin imbes na itong kalamnan, kusa itong magre-relax, wala na siyang magagawa. Dahil para mag-contract ang antagonist, kailangan mag-relax ang lahat ng ito. Subukan ninyo. Para sa mga nagkaroon ng problema sa paninigas ng leeg, agad ninyong mararamdaman ang magandang epekto. Ngayon, ito na ang mahalaga. Maganda lahat, ibig sabihin, naparelax natin ang mga sobrang pagod at naninigas na bahagi. Pero kailangan din nating tiyakin na mawawala ang dahilan ng sobrang pagkapagod na ito. Dapat nating bigyang pansin ang mga kalamnan na nagpapatuwid ng leeg, na kayang magbuhat kahit bumigat pa ang ulo habang nakayuko. Para dito, mayroong maraming iba't ibang ehersisyo. Pero narito ang isa sa mga magaganda. Kumuha ka ng rolyo. Mas maganda kung ito ay malambot. Malambot ang pagkakayari para hindi masyadong madiin sa ulo mo.
Ilalagay mo ito dito sa pader. Ilalagay mo ng maayos. At ngayon, idikit mo ang iyong puwitan sa pader at sandalan mo ang batok mo sa rolyo. Ang mga paa ay nasa sahig. Itinaas ang puwitan mula sa sahig. Ibalik ulit sa sahig. Itaas ulit, ibalik ulit, itaas ulit, at ganyan. Mula 5 hanggang 10 ulit. Kung nararamdaman mong masyadong napapagod ang leeg mo, magsimula ka muna sa 5 ulit. Para dagdagan ang bigat, ano ang gagawin mo? Ilayo ng bahagya ang paa sa pader. Pero huwag magmadali. Ilagay muna. Idin ang ulo, itaas ang balakang. Ilagay mo. Idin ang ulo, itaas ang balakang. Kung nararamdaman mong masyadong mabigat, lumapit ka sa pader. Lumapit ka, ilagay ang balakang. Itaas, ilagay ang balakang, itaas. Kung kahit sa ganitong posisyon ay mabigat pa rin, lumapit ka palalo at hanapin mo ang posisyon kung saan kaya mong tiisin ang pagkapagod. Napakaganda nito para palakasin ang mga extensor ng leeg. Kahit isang beses mo lang gawin, mapapansin mo kung paano nagbabago ang posisyon ng ulo mo dahil nagkakaroon ng tono ang mga extensor ng leeg. Matagal na kasing hindi nakakaranas ng tamang pag-eehersisyo ang marami sa atin. Sanay lang silang mag-inat. At ang pinaka-importante, ang pinaka-delikado ay ang pag-inat ng leeg sa ganitong paraan. Ibig sabihin, hindi dapat hinihila ng ganito ang leeg. Maliban na lang kung sobrang developed na ang extensor ng leeg mo. Pero bihira lang ang ganitong tao. At kadalasan wala silang problema sa leeg. May ganitong paraan din ng pagpaparelax ng mga kalamnan para sa bandang ibaba ng likod. Ibig sabihin, pwede rin, katulad ng ginawa natin kanina para ma-relax agad ang balikat. Ganon din ang paraan para ma-relax ang masikip na ibabang likod. Pwede mong ilipat ang bigat sa ibang kalamnan tulad ng tiyan. Kung interesado kayo, mag-comment lang kayo. Sa susunod, ito naman ang gagawin natin. Paano mabilis ma-relax ang kalamnan sa ibabang likod? Gaya ng ginawa natin sa kalamnan ng leeg. O siya, magandang gabi ulit sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na mga palabas, yun ang ibig kong sabihin.